Tumulak na ang Pangulong Ferdinand Marcos Jr. patungong bansang China kaninang 1:00 ng hapon. Sa kanyang departure speech, inihayag ng Pangulo na bagamat may hamon at banta ang COVID-19, titiyakin umano niyang magiging makabuluhan ang pagtungong ito sa bansang China, lalo pat nauna nang binigyang kasiguruhan ng bansang China ang kaligtasan ng buong delegasyon ng Pangulong Marcos. As I leave for Beijing, I will be opening a new chapter in our comprehensive strategic cooperation with China. We will seek to foster a meaningful relation and broaden our cooperation in various areas such as agriculture, energy, infrastructure, science and technology, trade and investment, and people-to-people exchanges, amongst others. I look forward to my meeting with President Xi as we work towards shifting the trajectory of our relations to a higher gear that would hopefully bring numerous prospects and abundant opportunities for the peace and development to the peoples of both our countries. Ang Pangulong Marcos ang siyang unang world leader na bumisita sa China ngayong 2023. Nakatakdang mag-usap ang Pangulo at si Chinese President Xi Jinping kung saan magiging sentro ng usapin ang palitan ng pananaw sa bilateral relations at regional and international issues, pati na ang interes ng dalawang bansa upang maisulong pa ang magandang partnership at relasyon ng Pilipinas at China. Matatanda ang nauna nang inihayag ng Pangulo sa kanyang kauna-unahang State of the Nation address ng kanyang administrasyon ay maninindigan sa independent foreign policy at ang interes ng bansa ay ang kanyang magiging primordial guide. Iginiit pa ng Chief Executive na hindi niya hahayaan ang China na yurakan ang maritime rights ng Pilipinas sa karagatan. I also look forward to discussing political security issues of a bilateral and regional nature. The issues between our two countries are problems that do not belong between two friends such as Philippines and China. We will seek to resolve those issues to mutual benefit of our two countries. Pangunahing layunin ng state visit na ito ng Pangulong Marcos na magtatagal mula Enero 3 hanggang 5 ay upang mas palakasin pa ang bilateral ties ng Pilipinas sa China. Ilan sa mga bilateral agreements na nakatakdang lagdaan sa state visit ni Pangulong Marcos sa China ay kinabibilangan ng trade and investment, agriculture, energy, infrastructure, people-to-people exchanges at maritime security. Ang magkabilang panig ay lalagdadi ng isang kasunduan upang maiwasan ang miscommunication sa pinagtatalunang teritoryo. Matatanda ang buwan ng Disyembre ng nakaraang taon, binatikos ng mga senador ang mga aktibidad ng China sa West Philippine Sea. Nanindigan naman ng China na ang maritime issue ay hindi magiging basehan para sa kabuoang relasyon sa pagitan ng China at Pilipinas. Samantala, nakasama naman ang Pangulo sa kanyang state visit sa China, sinaunang ginang Luis Araneta Marcos, dating Pangulong Gloria Macapagal-Arroyo, House Speaker Martin Romualdez, Foreign Affairs Secretary Enrique Manalo, Finance Secretary Benjamin Jocno, Trade Secretary Alfredo Pascual, Tourism Secretary Cristina Frasco, Information and Communication Technology Secretary Ivan John Uy, at iba pang miyembro ng gabinete. Jinky Baticados, IBC News.